Hello po, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng online preaching. Una-una po ay magtetestimony muna po kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa aking buhay. Bilang tayo mga nakakilala sa Panginoon na lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos na hindi nagkukulang ang ating Panginoon sa mga blessing na binibigay ng Diyos, lalo na sa kalakasan na binibigay ng Panginoon. At sa ako'y na-opera, napapasalamat sa Panginoon, talagang nandun yung paggabay ng Panginoon sa ating buhay. Gaano man kaliit yung mga pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos, ay tayo magpasalamat. Lalo na sa kay Jesus Christ na ating Ama, na pinadala si Jesus Christ dahil sa tayo tinubos sa ating mga kasalanan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lagi akong nagpapasalamat sa Lord, nagpupuri. Minsan umaawit ako sa Panginoon. Minsan pag sobrang awit ko, isa yun siyan ko. Kaya hindi pa po ako masyadong makaawit dito sa online preaching. Pero pag darating ng time na aawit din ako sa Panginoon, na ang Diyos ang aking mapurihan. Kaya nagpapasalamat ako sa pagpapalang binibigay ng Diyos. At hindi niya ako pinapabayaan sa mga sitwasyon ng aking buhay, pero nandiyan ang Panginoon, lagi nag-aagapay, nagpapaalala sa atin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. Yun lang po ang mababahagi ko ng testimony ko, kung gaano kadakila ang Diyos ay hindi nagpapabaya talaga, lalo na sa financial. Kahit wala po akong kahit wala na po ako sa asawa ko, pero nandyan pa rin God is provider, dahil hindi nagpapabaya ang Panginoon. Ayun lang po ang mababahagi ko, ang aking testimony kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos. Tayo ngayon, dadako ngayon sa ating itatopic. Kanina ko lang po ito binasa sa aking devotion sa ating Panginoon. Ang ating topic sa araw na ito ay pagpapala ay lubos-lubos. Ang lahat ng pagpapala natin ay lubos-lubos sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible. Note nyo po yan. Pwede po kayong mawakan ng ballpen, papel. Yung ating pinag-aaralan, pwede nyo pong inote yan. Pwede nyo balik-balikan. Sabi dito sa awit 100, sa English po, Psalm chapter 9 verse 10. Psalm sa Tagalog, awit chapter 9 verse 10. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyo pangalan, dahil wala pang lumalapit sa iyo na iyong tinanggihan. Amen po ba? Kapag meron tayong pananalig sa ating Panginoon, ay hindi tayo kailanman tinatanggihan ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. Pero bago yan, tayo muna po yumuko, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, sa araw na ito, Father God, lubos po kami, Lord, na nagagalak, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord, sa mga nagagawa namin kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ng Jesus' name. Salamat, Lord God, sa kalakasan na binibigay mo. Salamat sa pagpapala. Salamat sa buhay na wala hanggan na pinapahiram mo sa aming buhay, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, itago mo ako sa likuran at lansan mo ang aking labi sa paghayag ng iyong salita. Holy Spirit, inaanyahan ka po namin sa kalagitnaan sa araw na ito, Panginoon. At patuloy ang banal na Espiritu mo, siyang kumilos sa kalagitnaan. Laban mo po ako ng knowledge, wisdom, divine authority at discernment. Anumang revelation mo sa araw na ito, sa bawat makakakinig ng iyong salita, na ito'y tumimo sa puso nila, Panginoon, ang mensahe mo, na magkaroon po sila ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Ito'y napakahalaga, ang relasyon namin sa iyo. Sabi mo, Lord, hindi makakaligtas ang relin, kundi relasyon namin sa iyo, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord, Holy Spirit, na ikaw po ang siyang kumilos sa kalagitnaan, at balutin mo ng makapangyarihang dugo itong apat na sulok ng tahanan ni Evelyn, sumlaloob ang labas ng banal mong dugo ng makapangyarihan, nagtangos sa cross ng Kalbaryo. In Jesus' name, Father Jesus, Amen.
Balikan po natin yung topic natin. Ang topic natin ay pagpapala ay lubos-lubos. Sabi nga sa awit 9 chapter 10, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumalapit sa iyo na iyong tinanggihan. Amen. Kapag tayo'y nananalig sa ating Panginoon, ay hindi tayo tatanggihan ng Panginoon sa bawat panalangin natin. Kung meron kang pananampalataya, faith sa Panginoon, nananalig ka sa Panginoon, hindi ka tatanggihan ng Panginoon sa bawat panalangin. Kanina po, nag-scroll na naman ako ng sa Reels. May nakita ako doon na yung mag-ano na yung replano nila, parang nagbaksakan yung mga gamit, parang nagpanik yung tao. Meron doon isang mananampalataya na nananalangin. Kapag tayo po'y nananalangin sa ating Panginoon, tinutugon ang ating panalangin. Amen po ba? Sa mga problema natin, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Sa bawat panalangin natin, nandyan ang Panginoon. Kapag tinatawag mo ang Panginoon, ora mismo, nandyan ang Panginoon. Di ba pagka mayroon kang iti-text sa mahal mo sa buhay, iti-text mo siya, di ba, pag may load ka. Pero kay God, talaga on time si God nandyan. Ora mismo, hindi ka nagagamit ng mga cellphone na, pero kapag kay God, ora mismo kapag tinawag mo ang Panginoon nandyan. Hindi po siya tumatanggi sa mga taong tumatawag sa Kanya. Pagkos ang Panginoon ay nariyan. Ang ganda po ng verse nyo, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kapatid, tayong lahat ay hindi tinatanggihan ng Panginoon. Once na lumapit ka sa Panginoon, ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Ano man ang pangangailangan mo, ang Panginoon, kapag nananalangin ka, ora mismo nandyan ang Panginoon. Sa bingit ng kamatayan, wala tayong ibang tatawagin kundi ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kapatid, napakalaga yung magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Hindi nga makakaligtas ng reliyon kundi relasyon natin sa Diyos. Yun po ang nais ng Panginoon para sa atin. Number 1 po, pagpapasalamat at pagpapala sa iyong buhay. Amen ba? Kapag pinagpapala ka ng Panginoon sa iyong buhay, talagang mararanasan mo yung presensya ng Panginoon. Mararanasan mo yung blessing na binibigay sa iyo ng Panginoon. Yung mga blessing na yan na binibigay sa iyo ng Diyos. Sabi nga dito sa Deuteronomio chapter 28 verse 8 to 9. Buksan po natin ang ating Bible. Wait lang po Buksan po natin ang ating Bible sa Deuteronomio. Hapin po natin Deuteronomio po. Kaya napakalaga po ang pagbabasa ng ating salita ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos ay napakabuti at tapat sa ating buhay. Kaya lagi po tayong magpasalamat sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago, nakukulang. Deuteronomio chapter 28, 8 to 9. 8 to 9. Chapter 28, 8 to 9. Sabi dito, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at ang lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Amen. Kapag tayo'y may pananalig sa ating Panginoon, may tiwala sa ating Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, the more kanyang pagpapalain. Amen po ba? Kapag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo mararanasan ang pagpapala ng Panginoon. Dapat ang ating buhay ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Tulad ng pangako, verse 9 po,
Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansa matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo ang tuntunin. Amen. For example po, tinawag ka na binoto ka ng bayan. For example po sa ating presidente. Kapag may takot ka sa Panginoon, kapag meron kang relasyon sa Diyos, ginagawa mo yung will ng Lord, yung puso mo ay may pagsunod sa Panginoon, ang ating bayan ay pagpapalain ng Panginoon. Ang ating Pilipinas ay pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ang lahat ng ating ginagawa ay dapat natin ipaalam sa Panginoon. Ang lahat ng ginagawa natin sa buhay, Lord, tulungan mo ako sa lugar nito. Lord, pinili mo ako bilang presidente ng Pilipinas. Lord, tulungan mo ako. Dahil lagi ang sabi ng Panginoon na patuloy tayong magkaroon ng relasyon sa Kanya. Lahat ng ating gagawin, lahat ng ating tinatahak, binabalak, dapat alam ng Diyos. Amen po ba? Para lalo tayong pagpapalain. Pero kung sa sarili mo lang, believe ka sa sarili mo pero hindi ka believe sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ang nagmamataas ang siyang ibababa. Ang nagpapakumbaba ang siyang itataas. Amen po ba? Kapag sarili mo itinataas mo, hindi ang Diyos, babaksak ka. Dahil ang Diyos ang naglikha sa iyo. Dapat ang ating Panginoon ang siyang maparangalan sa ating buhay. Dumadaan ka sa mga pagsubok, dumadaan ka sa pagpapalang binigay sa iyo ng Diyos. Ibalik mo ang pagpapalang binigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ang ating lakas ay galing sa Diyos. Ang ating buhay ay galing sa Diyos. Amen po ba? Kaya wag po natin sayangin yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Pag tinapik ng Panginoon yan, yung buhay mo, kukunin agad ng Diyos. Kaya, ang nais ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo sa Kanya ng relasyon. Amen po ba? Kaya pagpapalain ng ating bayan, pagpapalain tayo lahat kung tayo'y kumikilala sa ating Panginoon. Di ba may napanood akong ganyan na pinupunit niya yung Bible. Hindi siya naniniwala sa Panginoon. Pero tinapik siya ng Panginoon. Kaya mahirap po na hinuhusgahan natin ang Panginoon. Lord, bakit nangyari sa buhay ko to? Bakit nagkaganto ako? Never natin dapat husgahan ang Panginoon. Dahil ang Panginoon lang ang naglikha sa iyo. Kung bakit nangyari mga bagay na yon, dahil hindi mo sinusuko yung buhay mo sa Diyos. Dahil hindi mo nilalapit ang buhay mo sa Panginoon. Kaya napakalaga yung paglapit natin sa Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, pagpapalain niya ang ating bayan. Amen po ba? Ang ganda po ng revelation ng Panginoon. Next po, Matthew chapter 6 verse 25. Sa Tagalog, Mateo chapter 6 verse 25. Punta po tayo sa Mateo. Wait lang po Mateo. Mateo chapter 6 verse 25 po. Ano sabi po sa 25? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at katawan kaysa sa damit? Amen. Hingin natin sa Diyos anumang pangangailangan natin. Anumang kailangan mo, ilapit mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos, the more kang nananalangin at humihingi,
sa Panginoon ang pangangailangan mo. Hindi mo pala alam pinagpapala ka ng Panginoon. Meron po akong ganyan na testimony ng isang mananampalataya. Sa sobrang kahirapan niya, sabi niya, Lord, tulungan mo ako, wala akong pagkain. Nananalangin siya ng taimtim sa Panginoon. After niya nananalangin, yung pusa niya may dalang pagkain, ulam. May dalang ulam, mainit-init pa, nakasupot pa. Tingnan mo, kahit pusa, ginagamit ng Lord para kumain ka. Para i-bless ka. Amen po ba? Kaya napahalaga po yung paglapit natin sa Panginoon, hingiin natin. Meron pa po isa pong ganyan. Mananampalataya siya o nagpupuri siya sa Diyos, nananalangin siya. Wala siyang makain. Lagi siya naririnig ng kapitbahay niya. Yung mga kapitbahay niya is lasenggero. Naririnig siya yung nananalangin kasi dikit-dikit ang bahay doon. Nananalangin siya sa Panginoon. Nagpipray siya. After niya nagpipray, taimtim siyang nananalangin. Sabi niya, Lord, i-bless mo ako sa araw na ito. Wala po akong makain. Alam mo po ang ginawa niyo, manginginom doon sa likod sa bahay nila. Ang ingay-ingay daw siya nananalangin, ang ingay-ingay. Araw-araw daw siya nananalangin, ang ingay-ingay. Alam mo, binato po siya ng mga lasinggero ng sardinas. Praise God. Marami yung kumilos ng Panginoon. Nagkaroon siya ng pagkain, ginamit ang mga nasa labas. Kahit pala yung mga wala sa Panginoon, kapag ang Diyos ang kumilos, binato siya ng sardinas. Nagkaroon siya ng pagkain. Kaya kapatid, mahalaga tayo sa Panginoon. Mahalaga tayo sa Panginoon kasi mahal tayo ng Panginoon. Tayo ba sa ating buhay? Tayo ba yung pinagpapala ng Panginoon? Nagpasalamat ka ba sa Panginoon? Sa buhay na binibigay niya sa'yo? Sa kaligtasan na binibigay niya sa'yo? Nagpasalamat ka na ba sa Panginoon? Pinagpapala ka ng Panginoon, binibless ka ng Panginoon, maliit man yan o malaki, magpasalamat ka sa Diyos. Buhay ka pa. Kasi yung mga patay na, hindi na makabangon yan. Nasa destination na yan ng Lord kung saan ang patungo ng buhay nila. Kaya habang buhay ka, magpasalamat ka sa Panginoon, magpagamit ka sa Panginoon, magbahagi ka ng salita ng Diyos, kung ano yung gifted na binigay sa'yo ng Panginoon. Kung giver ka. Kung binibless ka, mag-bless ka sa mga taong wala. Amen po ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay na higit na mahalaga kaysa sa pagkain ng katawan kaysa sa damit? Amen. Napakalaga ang buhay. Kasi lahat ng material ng bagay dito sa mundo na ito, mawawalay. Mawawalang bula ang lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng inipon mong kayamanan. Dito sa mundo na ito ay pansamantala lang. Lahat ng kayamanan dito sa mundo na ito, pansamantala yung bahay mo, tirahan mo, pansamantala lang. Napahalaga yung buhay na walang hanggan, na may relasyon ka sa Diyos. Amen po ba? Napahalaga yung relasyon natin sa Diyos. Makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Yumaman ka man, makamtan mo lahat ng bagay. Nagkaroon ka ng maraming buhay. Nakamtan mo pero wala ka naman Diyos. Useless lahat ng kayamanan mo kung wala kang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Lahat ng lakas natin ay galing sa Diyos. Hindi mo madadala ang iyong kayamanan dito sa lupa. Hubad kang sinilang, hubad kang
haharap sa Diyos. Amen po ba? Kaya mas kamtan natin yung relasyon natin sa Diyos. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Next po, Marcos chapter 11, verse 24. Sa English, Mark chapter 11, chapter 11 ba yun? Chapter 11, verse 24 po. Marcos chapter 11, verse 24. Ano po sabi sa 24? Kaya't sinasabi ko sa inyo, anumang ang hingiin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. Amen. Anong mang hiningin natin sa atin, panalangin sa ating Panginoon, natanggap na natin yun. Basta maniwala ka, ibibigay ng Diyos yan. Pag-antay ka kapag hindi pa will ng God. Waiting. May answer prayer. Pag hindi pa will ng Lord, hindi ibibigay ng Diyos yan. Pero nasa perfect time na ibibigay ng Lord yung prayer mo. Waiting ka. Pero pag will na ng Lord ibigay, ito'y kalooban ng Diyos. Pero kapag hindi pa will ng God, yung prayer mo, mag-antay ka. May proseso. May proseso ang bawat prayer natin. On process, yung mga prayer